Hello mga mareng, binigyan ako ng amo ko ng sandal na para bang sasali ako ng Miss Universe. Pero wait lang, may nag-comment, sabi niya, ito literal na made na pakialamera. Isa lang yun sa mga nabasa ko, mareng. Sa mga hindi nakakaalam, may permiso ang amo ko na pakialaman ko yung mga gamit dito. At hindi ako pakialamera, mareng. Kung pakialamera ako, matagal ko nang chinek yung mga gamit dito sa stock room. Naglilinis naman ako dito pero hindi ko pinapakialaman o binubuksan yung mga kahon-kahon dito. Ngayon nga, naalala ng amo ko na ipacheck sa akin yung mga gamit niya dito kasi matatagal na daw, baka sira na. At sinabihan ako ng amo ko na kapag sira na daw, ay itapon na. At kapag hindi naman sira at nagustuhan ko daw, gamitin ko daw. Pero wala naman ako nagustuhan, maring, kasi hindi naman ako mahilig sa ganitong sapatos. Hindi lang mga sapatos ang i-check ko, maring, dahil at na mga nandito sa stock room ay titignan ko yan kung may mga bulok na, may mga sira na, ganun. Kahit yung mga nasa likod ko na mga sako-sako ay bubuksan ko yan, maring, i-check ko kasi sabi ng anak ng amo ko, kapag mga damit na hindi na ginagamit ng amo ko, itapo na daw. Pati itong mga maleta, maring, ay pipilian ko yan, baka may mga sira na dyan na pwede nang itapon. At ang sabi ng amo ko sa akin, pati yung mga box-box na mga yan, ang laman yan mga pampaganda, mga gamot. Ang sabi ng amo ko, check ko daw ang expiration dahil baka mga expired na. Kapag expired na daw, ay itapon na. Ang dami ko na namang pakikialaman, mareng. So ngayon nga, ang natatapos ko palang i-check ay itong napakaraming sapatos ng amo ko. Diyos ko, sayang. Sayang kasi puro sira na. Ang sabi ng amo ko, nasa 40 to 50 years na daw ang mga ito. At kaya marami siyang sapatos na mga supa dance, mareng, kasi dancer pala ang amo ko dati. So anyway, bago ko ilagay ito sa box, mareng, para itapon, tinawag ko na muna yung amo ko. Ipinakita ko sa kanya itong mga sapatos niya na puro sira na. Syempre, bago ko itapon, mas maganda makita niya na puro sira na talaga yung mga sapatos niya. At habang tinitignan ng amo ko itong mga sapatos niya, kinikwento niya sa akin yung mga memories niya dito. Ang sabi ko naman, di ka ba malulungkot, ma'am, dahil itatapon ko na itong mga sapatos mo? Tapos ang sabi ng amo ko ay hindi naman daw kasi puro sira na at hindi naman na daw niya magagamit. At tinanong ako ng amo ko kung may nagustuhan daw ba ako. Ang sabi ko naman, wala, kasi nga puro sira naman lahat. At yung mga ilang pirasong parang pwede pa, ayoko naman kunin kasi nga hindi naman ako nagsusot ng mga ganitong sapatos. At ang sabi ng amo ko, may bibigay daw siya sa akin na sapatos. Napaisip ako, maring, kung anong klaseng sapatos kaya yun. Siguro bibigyan na lang ako ng sapatos ng amo ko, gawa nga ng puro sira lahat ng chinek kong sapatos niya. At eto na nga yung binigay ng amo ko, mareng. Tignan nyo naman, pang Miss Universe sa ganda, walang-wala yung mga chinek kong sapatos sa ganda neto. Ang sabi ng amo ko, bago pa daw to. Sabi niya, binili daw niya to kasi nga nagagandahan siya kahit hindi na niya maisuot pa, ibinili pa niya. O diba, tignan niyo, hindi pa nagamit. Worth 4,000, no? 4,800 yan. Basta ganyan. Diba? Bago pa. Siguro i-convert na, pag i-convert yan sa peso ay nasa 7,000. Tignan niyo naman, maring. Susubukan ko. Allah. Tignan niyo. Diyos ko. Ang taas. Pwede rin pang kasal. Ala, ang ganda. Pero hindi ako nagsusot ng ganito kasi baka matumba pa ako dito, mapilayan pa ako. Pero ang ganda. Sobra, Ganda, mga mareng. Sabi ko, hindi ako nagsusot ng ganito, sabi ko sa amo ko. At ang sabi niya, pwede ko daw ipamigay na lang or ipadala sa Pinas. Sabi niya, ganun kabait yung amo ko. So, ayan. Sasali na ako sa pang Miss Universe.